Anger, Cross, uuwi ka na? Aalis na ako. Ikaw lang pala, isang cake. Pinaglakbay mo pa ako, ang CEO ng Sega Korporasyon, mula pa sa Europa, para lang may hatid dito sa'yo. Salamat sa abala, Mary. Nasa'yo ba ang hiningi ko? Ang swerte ng asawa mo. Itong singsing na Winston, ay dinisenyo ng isang royal designer mula England. Nagkakahalaga ito ng 200 milyong dolyar. Wow! Anong klaseng babae ba siya? At nagpagawa ka ng ganito? Ika-20 anibersaryo ng kasal namin. Regalo para sa okasyon. Dahil tinulungan kita ng malaki, hindi ba dapat suklian mo rin? Huminto na ang paglago ng korporasyon. Ikaw ang nagpapubliko sa kumpanya, walang nakakaalam ng mas maigi sa'yo tungkol sa kumpanya. Ngayon, ang korporasyon ay espesyal na nagsugo para kumbinsihin kang bumalik. Pag-isipan mo. May kasunduan tayo. Kapag naging pampubliko na ang kumpanya, aalis na ako. Malapit nang magtrabaho ang anak ko. Ako, gusto ko lang mag-enjoy sa buhay kasama ang asawa ko. Aalis na ako. Oh, di ba? Bagay na bagay sa'yo. Mahal, malapit na ang ika-20 anibersaryo natin. Ay, mahal. Hi, ako si Sonny De La Cruz. Kaklase ni Lena sa kolehiyo. At siya rin ang unang nagustuhan niya. Ito, Ay, ilagay mo na lang kahit saan. Anong ginagawa nyo dyan nakatayo? Umupo kayo. Sige na, sige na. Sonny, umupo ka. Oh, siya nga pala tita. May dala akong food supplements para sa'yo. At ito, binili ko para kay Lena, ng Lululemon workout set. Lena, ang mga damit lang mula sa mga brand na ganito, ang bagay sa'yo. At ito naman ay para kay Evan. Isang Rolex Daytona. Ang relos na ito ay dapat nagkakahalaga ng mahigit 100,000. Ikaw ang pinakamagaling, Tito De La Cruz. masyadong mahal ito. Hindi ito matatanggap ni Evan. Dahil lang hindi mo ito kayang bilhin, ay hindi ibig sabihin hindi ito kayang bilhin ni Tito De La Cruz. Para kay Tito De La Cruz, ang halagang ito ay parang barya lang. Paano masusuot ni Evan ang ganoong kamahal na relos? Lena, alam mo, sa panahon ngayon, ang 100,000 ay hindi talaga malaking bagay para sa akin. Sonny, mukhang nitong mga nakaraang taon, ay maayos ang takbo ng buhay mo sa ibang bansa. Kasalukuyan akong pinuno ng Departamento ng Pamumuhunan sa Sega Korporasyon. Ang taunang sweldo ko ay nasa 10 milyon dolyar. Ang ibig mong sabihin ay yung financial group na kumakalat sa Asia, Europa, at Amerika. Wow, 10 milyon. Ang dahilan kung bakit ako umuwi ngayon ay partikular para salubungin ang bagong CEO ng aming kumpanya. Narinig ko na taga Sioux City din siya. Kaya, saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Ako ay isang foreman sa construction site ng kapatid ni Lena. Nagkakasya lang. Pagkatapos ng lahat, kadalasan ay kailangan ko ring alagaan si Lena. Well, hindi naman mukhang maayos ang pag-aalaga mo kay Lena. Oh, tama. Tita, nitong mga taon na nasa ibang bansa ako, nakilala ko ang napakaraming babae. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, wala ni isa ang makakapantay kay Lena sa puso ko. Well, nandito ka na ngayon. Mula ngayon, dumalaw ka lang ng mas madalas. Sonny, bakit wala ka pang nagagawang progreso sa ipinagawa ko sa iyo?
Sa tingin ko ay gumagabi na. Dapat na akong umuwi ngayon. Oh, aalis ka na agad. Ang tagal na ninyong hindi nagkita ni Lena. Dapat mag-usap pa kayong dalawa ng kaunti. Manatili ka pa sandali. Hindi, tita. Sa susunod na lang. Hooray! Sonny. Ayos ka lang ba, Sonny? Ayos lang ako, ayos lang. Nakuha ko na. Sige, aalis na ako ngayon. Pasensya na, Sonny. Leon, anong ginagawa mo? Leon, anong ginagawa mo? Anong ginawa ko? Ano, bumalik si Sonny de la Cruz para lang makita ako, hindi para makita ang masungit mong mukha. Siya ang tumapak sa cake. Ni hindi man lang siya humingi ng tawad. Magkano lang ba ang halaga ng isang cake? Dinayo ni Sonny de la Cruz ang bahay natin, dala ang lahat ng regalong ito. Ginastos ang malaking pera. Hindi ba mas mahalaga yon kaysa sa cake mo? Ito ay para sa ika-20 anibersaryo ng kasal natin. Pinaghirapan ko itong makuha. Itay. Tingnan mo ang relong binigay sa akin ni Tito de la Cruz. Tiyak mas mahal pa ito kaysa sa 100 cake mo. Hindi ganyan ang pagtrato sa bisita. Sabi ko sa'yo, huwag mo siyang pakasalan. Ayaw mong makinig. Tingnan mo si Sonny de la Cruz. Nagtagumpay siya sa buhay. Siya, kung wala ka, wala siya. At ngayon, naghahanap pa siya ng away, dahil lang sa isang cake. Leon, kung magpapatuloy ka nito, tapos na tayo. Iniwan ko ang lahat at bumalik ako para kay Lena. Pero sa paningin niyo, mas mababa ang halaga ko kaysa kay Sonny de la Cruz na iniwan siya para sa sariling kapakanan. Ngayong araw magsasabi sana ako. Tama na. Tigilan mo ang pagdadahilan. Ikaw ang maglinis ng kalat mo. Sa study ka matutulog ngayong gabi. Kumusta, Ginoong Cross? Ako si Sonny de la Cruz. Galing ako sa Sega Korporasyon. Leon, anong ginagawa mo? Sabi ko sa'yo, huwag mo siyang pakasalan. Ayaw mong makinig. Kung magpapatuloy ka nito, Tapos na tayo. Wala siya kung wala ka. Mukhang, kailangan kong makausap si Ginoong Shu ng personal. kung magpapatuloy ka sa ganito, hindi na magtatagumpay ang kasal natin. Mahal, papasok na ako sa trabaho. Mahal, huwag kang magalit. Naisip ko kagabi. Hindi ko dapat sinabayan ang init ng ulo mo. Pasensya na. Mahal. Mahal. Hindi ko na kaya. Hindi talaga. Tumatanda na. Kahit simpleng jogging sa umaga, hirap na. Kaya mo pa ba o hindi? Kung hindi, pwede naman tayong magpahinga bukas. Walang problema. Siyempre kaya ko. Hindi pwedeng umayaw ang lalaki. Lena, ang tagal ko sa abroad. Wala akong masabihan ng totoo. Sana makapag-usap tayo ng masinsinan. Nasa labas lang ito ng building ko. Anong ginagawa mo? Lena, tingnan mo. Bagay na bagay sa'yo ang suot mo. Ganyan ka pa rin. Bata at maganda. Si Leon de la Cruz sa tabi mo. Parang matanda na. 2 taon siyang mas bata sa akin. Araw-araw siya sa construction site, uwing puno ng alikabok, at hindi man lang mag-ayos. Ang lalaki. Dapat ayusin pa rin ang sarili. Ikaw ang sikat na. Campus belle ng Universidad ng Liwanag noon. Sino ang mag-aakalang karapat-dapat siya sa'yo? Kapag katabi mo siya? Laging abala ako sa trabaho at bahay. Kailan pa ako magkakapanahong mag-ayos? Matagal na iyon. Sa mga kaklase natin, ikaw lang ang tunay na nagtagumpay. Lena. Sa estado ko ngayon.
mas magaganda ang mga pagpipilian mo. Papasok sa trabaho. Hoy, nagja-jogging lang kami sa umaga. Gusto mong sumama? Alam mo, laging may jogging sa umaga si Lena. Simula nang umuwi ako sa bansa, sama-sama ako kapag libre ako. Hindi ka naiinis, di ba? Bakit ako maiinis? Huwag mo siyang intindihin. Kaya mo pa bang tumakbo? Tara na. Leon, gusto kitang makausap ng personal. Maupo ka. Isa kang founding member ng Sega Corporation, isang tunay na veterano. Wala na ako ngayon. Leon, nung magkasama pa tayong lumalaban, laging puno ka ng buhay. Yun ang pinakanagustuhan ko sa'yo. Siyempre naman. Pero gusto ko rin ang iyong sarili ngayon. Alam mo, wala nang pag-asa para sa atin. Pero paano kung meron? Walang paano kung. Kahit na dumadaan tayo sa ilang problema ngayon, sa tingin ko, lilipas din ang lahat sa bandang huli. Well, kung ganun, mag-usap na tayo ng negosyo. Ginoong Garcia, formal akong nag-aanyaya sa'yo. Gusto kong bumalik ka sa Europa at ipagpatuloy ang pagiging presidente ng Sega Corporation. Mary, kung naparito ka para magkamustahan, malugod kitang tinatanggap. Pero tungkol dito, pareho lang ang sagot ko kahapon. Hindi pwede. Noon, para sa kanya, isinuko ko ang lahat at pumunta sa Sioux City. At ngayon, hindi ko basta maiiwan siya. At sasama sa'yo papuntang Europa. Siguro unang beses mo dito sa Sioux City, di ba? Ako na ang bahala sa kape. Salamat sa inihanda mo para sa akin. Nasaan ka kaninang umaga? Anong meron? Anong meron? Tumawag lang kapatid ko. Sabi niya, lumiban ka sa trabaho kaninang umaga. Yung mga dokumentong dapat ay deliver. Sa kliyente, hindi pa rin dumadating. Galit na ngayon ang kliyente. Wow, Leon. Ngayon, hindi ka na nga pumapasok sa trabaho. Gusto mo pa ba talaga ng buhay na to? Hindi ganoon. May kaibigan akong pumunta sa Sioux City para makita ako ngayong araw. Nagkita lang kami. Kaibigan. Lalaki o babae? Babae. Leon, ano nang ibig sabihin yan? Hay naku. Leon, ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Anong klaseng kaibigan? Sino bang pupunta pa ng Sioux City para lang makita ka? At nag-absent ka pa sa trabaho? Kaibigan ko lang matagal na. Nagkwentuhan lang kami, nagkape, tapos umuwi na ako. Parang pinaalis ka lang. Leon, tingnan mo nga ang sarili mo. Ang gulo-gulo mo. Bulag siguro ako noon. Para pakasalan ka. Nagkwentuhan. Wala akong pakialam kung gaano mo na siya katagal kilala. Pinakasalan mo ako. Kailangan mong putulin ang ugnayan mo sa mga taong iyon. Hello, Sunny. Sa paningin mo ba? Ganoon na ba ako kahabag-habag? Lena, magsisimula na ang gala. Halika, ipakikilala kita sa mga malalaking tao dito sa Sioux City. Huwag mo akong titignan ng ganyan. Si Sunny at ako, mahigit 20 taon na kaming magkaibigan. Ano naman ang masama sa pagkwentuhan? At saka, executive na ngayon si Sunny sa isang malaking kumpanya. May estado at impluensya siya. Tingnan mo ang sarili mo. Lena, naaalala mo ba? Ang hinihingi mo lang sa akin kanina. Leon, ano ba ang ini-insinuate mo? Huwag mong ikumpara ang iba sa akin at kay Sunny. Sunny, kapag nabanggit ang pangalan ni Sunny, nag-iba ka na. Isang lalaking ganito na. Paano ka naging ganyan kaseloso? Ako ang seloso. Kung hindi mo kaya, sabihin mo. Kung hindi, pwede tayong maghiwalay. Huwag mong pilitin ang sarili mong magtiis. Tama na, ayokong mag-aksaya ng hininga. Malapit nang graduate si Evan. Tumawag lang si Sunny.
Sabi niya, matutulungan niyang makahanap ng trabaho si Evan. Sasama ako sa kanya sa isang dinner banquet mamayang gabi. Ikaw na ang bahala sa dinner mo. Lena, hindi ko akalain na papaboran mo si Sunny. Hanggang sa puntong ito, malinaw na naiintindihan mo ang prinsipyo. Pero pagdating kay Sunny, iba na agad ang mukha mo. Mary, kailangan kong mag-ayos ka ng trabaho. Para sa aking anak na si Evan. Tungkol sa trabaho ng ating anak, ako na ang bahala. Hindi mo kailangang sumama sa hapunang iyon kasama niya. Lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilyang ito. Pwede bang tumigil ka sa pagiging sobrang selosa? Tumingin ka sa salamin. Kahit ang trabaho mo, ako ang naghanap niyan para sa iyo. Paano mo nasabi iyan? Ang ginagawa mo lang buong araw ay mag-isip ng kung ano-ano. Ano pa ba ang silbi mo? Hindi ako nag-i-imagine ng mga bagay. Kaya ko talagang tulungan ang ating anak. Tama na. Kapag ganyan ka kumilos, lalo lang akong nasusuklam. Leon, kaya mo bang gawin ang trabaho mo o hindi? Ang tagal-tagal mo sa paghahatid lang ng ilang dokumento. Ngayon na, agad-agad, dalhin mo ang mga dokumentong ito sa kliyente. O kaya, mag-resign ka na lang. Inumin mo, inumin mo. Sweetheart, matagal nang nakataas ang baso ng aming boss na si De La Cruz. Dapat magpakita ka ng pasasalamat. Sige na, uminom ka. Lena, sa lahat ng mga taon, palagi kong pinangarap na tayo ay mag-asawa. Halik, halik. Leon, Ito ba ang tinatawag mong business dinner? Ito ba ang tinatawag niyong business dinner? hindi. Leon, Leon. Leon, Leon, makinig ka sa akin. Hindi ito ang iniisip mo. Ano ang iniisip ko? Mukhang enjoy na enjoy kang magtuos ng magkayakap sa kanya. Sinusubukan ko lang siyang iligtas sa kahihiyan. Leon, anong ginagawa mo? Hindi ba niya alam na may asawa ka na? O ikaw ba ay nakalimot na sa sarili mo? Sinabi ko na sa iyo, para lang sa trabaho ni Evan ang nangyari ngayon. Anong trabaho? Anong klaseng trabaho ang nangangailangan ng isang ina na uminom at tumawa kasama si Sunny De La Cruz? Paano mo nasabi ang isang bagay na napakasakit? Sa sitwasyon ni Evan, sino pa ba ang maaasahan ko kundi si Sunny? Bukod kay Sunny, sino pa ang makakapagpadali ng buhay ko? So ang sinasabi mo, si Sunny lang ang makakapagbigay sa iyo ng magandang buhay. Si Sunny lang. Bakit hindi mo pa na-i-deliver yon? Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Siya nitong trabaho. Hayaan mong iba ang gumawa. Tumingin ka sa sarili mo. Ni hindi mo nga kayang panatilihin ang sarili mong trabaho. Paano ako aasa sa iyo? Leon, hindi ako maaasahan sa iyo. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hindi ako maaasahan sa iyo. CJ, dahil sa pakiramdam mo ay hindi ka maaasahan sa akin. Hanapin mo si Sunny. Pero sana hindi ka magsisisi. Leon, sinabi ko sa iyo. Tungkol kay Evan ang nangyari ngayon. Kung magpapatuloy kang gumawa ng eksena, ang tanging opsyon na natitira para sa atin ay diborsyo. Anumang bagay na may kinalaman kay Sunny at otomatikong kasalanan ko na.
At wala kang pinaniniwalaan sa mga sinasabi ko. Lumalabas na ang ating mga pananaw ay magkaiba na mula pa sa simula. Lena, kung ganoon ang sitwasyon, marahil ako ang dapat sumuko sa 20 taon ng pagmamahal na ito. Ginoong Cruz, kailangan kong ulitin. Mary, tinatanggap ko. Babalik ako sa Europa. May problema ba? Wala naman, hindi talaga. Siguro mas bagay lang talaga sa akin ang Europa. So ibig sabihin, nakuha ko na ang tsansang isa sa 1,000,000. Sige, titigil na ako sa panunukso. Dahil pumayag ka na. Susundin namin ang tradisyon namin sa Europa, at maghahanda ng salubong na sayawan para sa iyo. Bukas ng gabi, ano sa tingin mo? Ikaw ang bahala. At kailangan mong may kasamang date. O kaya naman, ako na lang ang maging date mo. Pumayag lang akong bumalik sa Europa para sa trabaho. Kapag nasa Europa na tayo, marami akong pagkakataon para mapasunod ka. Sino ang kasama mong umiinom? Ang gulo-gulo mo. Halika, umupo ka. Alam mo ba kung ano ang pinakawalang kwentang bagay? Ang lasing na lalaki. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. May sayawan bukas ng gabi. Sasama ka sa akin. Kung sasama ka lang sa akin, ang trabaho ng anak natin, ang buhay na gusto mo, ibibigay ko lahat yan sa'yo. Leon, pwedeng tumigil ka na sa pangarap. Paano mo mabibigay sa akin ang buhay na gusto ko? Si Sunny De La Cruz ang mag-host ng sayawan bukas ng gabi. Sumang-ayon na akong sumama sa kanya. Sumama sa sayawan kasama ka? Malamang wala ka pang pambili ng damit para sa akin. Kaya ang 20 taon ng pinagsamahan ay isang dakot na buhangin lang sa tabi ni Sunny De La Cruz. Ang lahat ng alaalang pinahalagahan ko, ang mga hirap na pinagdaanan natin ng magkasama. Ngayong tiningnan ko, ikaw lang pala ay nagtiis sa kung ano ang meron. Kumusta naman ang gown? Nga pala, ang bagong presidente ng Sega Korporasyon. Anong klaseng tao ba siya? Ang kumpanya mo talaga, pinagawa ka, ng ganitong klaseng ball para lang sa kanya? Siya, well, base sa naririnig ko, isa siyang alamat sa kumpanya. Noong araw, siya lang ang gumawa ng business model ng Sega, at nang malapit ng mag-public ang kumpanya, siya ay bumaba at umalis sa Europa. Narinig kong siya ang may pinakamalaking share sa grupo. Sa isang banda, bigla na lang siyang pumayag na bumalik kagabi lang. Ipapakilala kita sa kanya mamaya. Tara na. Ginoong De La Cruz, matagal na tayong hindi nagkita. Kung hindi dahil sa pag-takeover ng bagong presidente. Hindi ko alam kung kailan pa tayo muling magkikita. Nakakatuwa naman, Ginoong De La Cruz. Ang pangunahing dahilan kung bakit ako bumalik ngayon ay para salubungin ang bagong presidente. Pero marami pa tayong oras. Maraming oras. Narinig kong dumating din si Binibining Santos sa Sioux City, HMM. Si Binibining Santos ng Sega Korporasyon ay isang kahangahangang tao. Sayang lang, hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na makilala siya. Sana naman, Ginoong De La Cruz, ay maayos mo akong maipapakilala sa kanya. Isa lang ako sa mga assistant ni Binibining Santos. Nagpapadala lang para sa kanya. Pero kung maganda ang mood ni Binibining Santos ngayon, ay tiyak na gagawin ko ang pagpapakilala.
Leon de la Cruz. Leon de la Cruz. Anong ginagawa mo rito? Kailangan kong pumunta. Para makita kayong dalawang magkasuyo. Ano ba ang nangyayari? Ipapaliwanag ko ang lahat sa bahay. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Kailangan mong umalis. Ngayon na. Leon de la Cruz. Tingnan mo ang sarili mo. Nag-ayos ka ng maayos, di ba? Alam mo ba kung ano ang okasyong ito? At ano namang okasyon yan? Bakit hindi ako dapat narito? Ang pribadong gala ngayong gabi ay para sa bagong CEO ng Sega Corporation. By invitation lang ito. Sino ka ba? Para makakuha ng imbitasyon sa ganitong klaseng event? Wala kang ang kasama. Malamang nakapuslit ka lang. Ang bagong CEO. Kilala mo siya? Siyempre naman. Ako ang espesyal na sugo ng kumpanya. Narito ako para espesyal na salubungin ang bagong CEO. Ang buong galang ito. Ako ang nagpapatakbo nito. Ang paraan ng pagsasalita mo. Akala ko halos ikaw na ang bagong CEO. Leon, hindi dito. Tigilan mo ang kakulitan. Mapapahamak ang buong pamilya natin. Lena, makinig ka. Hindi ito event para sa kahit sino lang. Pagdating ng bagong CEO, at makita nitong may gasgasan dito, kung magagalit siya, ang kalagayan ni Evan. Nakikinig ka ba sa akin? Tumigil ka sa paggulo. Ano ba ang mas importante? Ang kinabukasan ni Evan o ang marupok mong ego? Umuwi ka. Ngayon na, o maghihiwalay tayo. Tingnan ninyo, nandito na si Binibining Santos. Sino ito? Gumugulo sa isang event ng Sega. Sino ang may kapal ng mukha? Nagamulo sa sayaw ng Sega. Magandang gabi, Binibining Santos. Ako ay isang direktor sa industriya ng bagong araw. Binibining Santos. Binibining Santos, ang sayaw ay tuloy na, gaya ng gusto mo. Ito si Binibining Santos, Pangulo ng Sega Corporation sa Europa, at isa sa mga nagtatag ng kumpanya. Binibining Santos, lahat, tahimik. Pakiusap, manatiling kalmado. Sonny, sinong nagsabi sa'yo na dalhin ang mga basurang ito dito? Binibining Santos, paalisin ko siya kagad. Ang ibig kong sabihin, siya, ikaw, palabasin mo siya. Siya ang aking kasama sa sayaw. Sandali lang. Asawa ko siya, si Lena Santos. Leon, wala kang karapatang magsalita dito. Binibining Santos, wala akong kaalam-alam kung paano nakapasok ang lalaking ito. Asawa mo raw siya. Bakit kasama siya ni Sonny? Binibining Santos, magkaibigan na kami ni Sonny. Mahigit 20 taon na. Dahil inimbitahan niya ako. Naisip kong gawin ang kagandahang loob. Lena, inimbitahan din kitang maging kasama ko. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pagsasama natin, sa puso mo, mas mabababa ang halaga ko kaysa sa kanya. Leon, naiintindihan mo ba kung anong klaseng okasyon ito? Ikaw, na walang ginagawa sa buong maghapon. Ano pa ba ang mas importante kaysa kay Sonny? Lena, ang daming tao ang nakatingin. Paalisin mo na lang siya, gwardya. Binibining Santos, wala siyang lugar dito, at saka, wala naman siyang kasama. Pwede naman akong maging kasama niya. Binibining Santos, kahit gusto mo. Hindi siya maglalakas loob. Kailangan mong umuwi ngayon. Hintayin mo ako doon. Para mapag-usapan natin ng maayos. Pero kung mananatili ka rito at magkakagulo, maghihiwalay tayo bukas. Ako ang gumugulo. Leon. Araw-araw akong nagtatrabaho para mapanatili ang pamilyang ito. Para mapasaya ka. Ikaw, ang ginagawa mo lang ay pagdudahan ako. Anong klaseng buhay ang ibinigay mo sa akin sa lahat ng mga taong ito? Narito ako ngayon para sa kinabukasan ni Evan. Ang hiling ko lang ay huwag kang humadlang. Masyado na bang mahiling iyon? Pagod na ako. Sawang-sawa na ako. Lena. 20 taon na ang nakalipas, umiyak ka at sinabi sa akin, gusto mo ng matatag na tahanan. Sa loob ng 20 taon, ako ay tapat at responsable. Akala mo ba nagpapadala lang ako sa Agos? Hindi.
Naghihintay lang ako na lingunin mo at makita ang pamilyang ito. Pero ngayon, ano pa ba ang nakikita mo? Para ito sa taong mahal ko. Pero ngayon, nawala na ang saysay nito. Kaya ibibigay ko na ito sa iyo ngayon. Ano ang ibig mong sabihin niyan, Leon? Lena, lahat ng nangyari ngayong araw ay bunga ng iyong sariling pagkakamali. Ako ang nagkamali. Ano ang nagawa kong mali? Nagsusumikap ako sa lahat ng dako para kay Evan. Sinusubukan kong magtayo ng mas magandang buhay para sa atin. Nagpapakapagod ako ng husto. Ikaw? Ano ang ginagawa mo bukod sa paghihinala? Para saan ka pa ba? Kung ang ibig mong sabihin sa pagsusumikap sa lahat ng dako ay ang pakikipagkalokohan sa kanya, talaga namang napakahusap mong magsumikap. Dahil palagi mong binabanggit ang diborsyo. Ngayong pagkakataon, pagbibigyan ko ang gusto mo. Leon, Binabalaan kita. Huwag kang magkalat ang kasinungalingan. Sa harap ni Binibining Santos, ako ang opisyal na nag-anyaya kay Lena dito, bilang aking kasama, sa sayawan, isang walang kwentang tao na tulad mo. Ang maglakas loob na pag-usapan ng paghihiwalay kay Lena. Sonny, usapin nila ito ng pamilya. Huwag kang makialam. Binibining Santos, kami ni Lena, ay talagang para sa isa't isa. Napilitan kaming maghiwalay noon. Wala sa aming kontrol yon. Nakakalungkot lang, na may isang tao na hindi marunong magpahalaga sa kanya. Hindi niya alam kung gaano siya kaswerte. Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito ngayon. Para hilingin sa inyo, Binibining Santos, na maging saksi para sa akin. Lena, babalik ka ba sa akin? Babalik ka ba sa akin? Diyos ko, ito ang nangyayari pagkatapos magtagumpay ang isang lalaki, at muling nakakita ng tunay na pag-ibig. Nakakataba ng puso. Kung sana, sa edad kong ito, may gagawa nito para sa akin, isusugal ko ang lahat para makasama siya. May asawa siya, alam mo. Ano naman, mayaman at romantiko si Ginoong de la Cruz, at maganda pa rin ang kanyang itsura. Hindi tulad ng iba. Madumi at walang kwenta. Malay mo, baka sa gabi pag naghubad siya, mabaho, kahit sinong matinong tao, alam kung sino ang pipiliin. Lena, ang sandaling ito, matagal ko na itong inihahanda. Ngayon, ikinararangal kong iharap ang singsing na ito sa harap ni Binibining Santos. At sa parehong pagkakataon, ibubunyag ko ang aking puso sa iyo. Leon, hindi mo ba ito pipigilan? Pipigilan? Sa paningin ng lahat, ako'y isang lumang kotse na lang. Lumana at sira-sira. Baka tumagas pa ng langis. Ngunit para sa akin, isa kang plus iko. Lena, Lena, nakatingin ang lahat ng tao. Oo naman, medyo matanda na siya. Pero mayroon pa rin siyang nakakaakit na karisma. Nang aasar ka rin sa akin. Leon de la Cruz, sa ganitong pagkakataon, nakakayanan mo pang ngumiti. CJ, dahil wala ka ng pakialam, huwag kang magalit kung ihihiya kita sa harap ng publiko. Tandaan mo ang pinili mo. Huwag mong pagsisihan. Lena, sa mahigit 20 taon kong buhay, iniisip ko na ang sandaling ito ng hindi mabilang na beses. Pangako, ituturing ko si Evan, na parang sarili kong anak. Basta't magkasama tayo. Basta't magkasama tayo. Naniniwala akong walang makakapaghiwalay sa atin. Lena, tingnan mo, lahat ay nagbibigay blessing sa atin. Leon de la Cruz, tama ba? Heto ang 5 milyong piso. Kunin mo, at iwanan mo si Lena.
Leon, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung aalis ka ngayon, maaari kong magkunwari na hindi ito nangyari. Maaari kang magkunwari na hindi ito nangyari. Hindi ko kaya. Hoy! Mas maganda yan. Masaya lang si Lena kapag kasama niya ako. Ang 5 milyong ito ay sapat na para makahanap ka ng ordinaryong tao at mabuhay sa natitira mong buhay. Inagaw sa kanya ang asawa, pero wala siyang magawa para pigilan ito. Ang isang lalaki, kapag umabot na sa isang edad. Kapag wala kang pera, hindi mo mapapanatili ang isang magandang babae. Limang milyon. Ang laki-laki ha? Leon, anong ginagawa mo? Ilang taon ka na? Sa tingin mo, cool ka nito. Ang perang ito. Binigay niya to para kunin ka sa akin. Ano? Sa tingin mo, dapat ko ba itong tanggapin? Pero hindi mo pwedeng sirain lang yan. 5 milyong dolyar ito. Alam mo ba kung gaano katagal mag-ipon ang pamilya ko para makaipon ng ganyang kalaki? Matanda ka na. Pero hanggang ngayon, pasaway ka pa rin. Nakita mo na ba talaga ang 5 milyong dolyar? Malamang hindi mo mababayaran yan sa buong buhay mo. May mga tao na hindi talaga naiintindihan ang mundo, ang mga pagkakaiba sa mundong ito. Para sa ibang tao, ang 5 milyong dolyar ay nakukuha sa isang kumpas lang ng kamay. Pero para sa iba, ang isang pamilyang may 3 miyembro, baka hindi pa makaipon ng kalahati niyan sa buong buhay nila. Matanda na talaga siya, masyadong mapagmataas para sa sarili niyang kabutihan. Dahil pumayag ka ng sumama sa kanya. Ang mga bagay-bagay ko ay wala nang kinalaman sa'yo, ang 5 milyong dolyar na ito. Kung gastusin ko man ito, o sunugin, ano nang kinalaman mo? Ikaw, Lena, sa lahat ng mga taon, mali talaga ang taong pinili mo. Tingnan mo siya, ang unreasonable niya. Okay lang. Kung naaawa ka sa kanya. Ang 5 milyong dolyar na ito, hindi ko siya papabayarin. Hindi ko kailangan ng awa mo. Dahil, nagdesisyon ka na. Wala na akong dapat pang pag-isipan. Mary, nakikita mo, anong dahilan meron ako para tanggihan ka? Ginoong Cruz. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Ginoong Cross. Ikaw ang kumakatawan sa grupo para salubungin ang CEO. Paano mo hindi nakilala si Ginoong Cruz? Binibining Santos, ito ay hindi tama. Kakapanood ko lang sa kanya noong isang araw. Isang simpleng mensahero lang siya. Paano siya naging CEO ng Sega Corporation? Hayaan ninyong ipakilala ko siya ng formal. Ang ginoong ito, ang bagong CEO ng ating Sega Corporation. Marami sa inyo dito ngayon, ay maaaring hindi masyadong kilala si G. Cruz. Ngunit sa loob ng Sega Corporation, iginagalang siya ng lahat. Masasabi natin kung wala si G. Cruz, wala ang Sega Corporation na kilala natin ngayon. Si G. Cruz din, ang nag-iisang, nakasiguro sa buong merkado ng Europa. Nakakalungkot lang, na 20 taon na ang nakalipas. Isinuko niya ang Sega Corporation sa bingit ng IPO nito, at nagpunta ng mag-isa sa Syudad Su. 20 taon na ang nakalipas. Ginang. Lena, inaantay ko ang tawag na ito. 3 buong taon kitang hinintay. Wala akong dala ngayon sa Syudad Su. Hindi mo ako hahamakin, di ba? Dalawampung taon na ang nakalipas, isinuko ni G. Cruz ang lahat dahil sa iyo. Sa lahat ng mga taong ito, tuwing nahaharap sa mga pagsubok ang Sega Corporation, sinubukan naming kunin si Ginoong Cruz upang muling mamuno. Pero palagi niyang ginagamit ang kanyang pamilya bilang dahilan, at tinanggihan ako. Ngayon, para mapilitan siya. Galing pa ako ng Pransya papuntang lungsod ng Su. Aba, huwag husgahan ang libro sa pabalat nito. Kayong mga babae, ang daling malinlang. Ginoong Cruz.
Alam kong hindi ako dapat masyadong masaya ngayon, pero kailangan ko pa ring pasalamatan si Ginang Santos. Ikaw, ang nagbalik kay Ginoong Cruz sa Sega. Naniniwala ako na sa pamumuno ni Ginoong Cruz, ang Sega Korporasyon, ay muling babangon sa tuktok ng mundo. Paano mo ito itinago sa akin ng napakatagal? Hindi ko kailanman sinadya na sadyang itago sa iyo ang anuman. Lahat ay nasa nakaraan na ngayon. Alam mo na ang lahat ngayon, hindi ba? Ano ang ibig mong sabihin nasa nakaraan? Hindi mo pa ba siya napili? Hindi ko kayang ibahagi ka sa iba. Binibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ganyan, Leon. Leon, ikaw. Ngayon, sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit hindi mo maiimbitahan si Ginoong Cruz. Hindi dapat ipinadala ng kumpanya sa iyo. Mary, kung hindi siya ipinadala ng kumpanya, hindi ako sasang-ayon dito. Marahil, lahat sa mundong ito ay itinakda na. Kaya, ano sa palagay mo? Ang dapat nating gawin sa kanya? Ano sa tingin mo? Ang dapat gawin sa kanya? Ano? Hindi ba't kanina lang ay nagwawaldas ka ng pera? At sinasabing lumayo ako sa kanya? Ginoong Cruz, nagbibiro ka lang. Ginoong Cruz, talagang hindi ko alam na ikaw pala ay. Bulag ako, ito ay. Hindi na kailangan yan. Bilang kapareha niya sa sayaw, umaasa siya sa'yo na tutulungan mo ang anak namin. Ang asawa ko ay may malaking pag-asa sa'yo. Leon, tigilan mo ang pagiging sarkastiko. Ikaw ang tamad nitong mga nakaraang taon, kung hindi lang dahil sa pagtatapos ni Evan, at sa pangangailangan niya ng magandang trabaho. Bakit ako kailangang magmakaawa sa kanya? Leon, malinaw namang kaya mong gawin ang lahat ng ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? May plano na ako para kay Evan simula pa lang. Ikaw, ang hindi nagtanong sa akin. Ikaw, ang hindi naniniwalang kaya ko ito. O bakit naman ikaw ba? Ang tumanggap ng tulong niya. Sa puso mo, hindi ako kailanman makakapantay sa kanya. Lena, maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Hindi. Hindi. Leon, lagi mong sinasabi na isinakripisyo mo ang lahat para sa akin. Pero sa lahat ng mga taong ito, ano ba nang nagawa mo para sa akin? Ang anak natin ay pinalaki ng nanay ko. Ang trabaho mo ay hanap para sa iyo ng kapatid ko. Sabi mo, pumunta ka sa Soy City. Nang walang-wala, ganoon din ako. Namuhay ako nang walang-wala kasabay mo. Babae rin ako. Gusto ko rin ng romansa. Gusto ko rin ng magandang buhay na pinag-uusapan ng lahat. Pero babae lang ako. Ang kaya kong gawin ay hanggang dyan lang. Ikaw, Ginang Santos, sa tingin ko, nagkakamali kayo tungkol kay Ginoong Garcia. Ginoong Garcia, maaari ba akong magsalita? Noon, si Ginoong Garcia, ang nanguna sa aming lahat para magtayo ng karera sa Europa. Halos ibinigay niya ang buong puso't kaluluwa niya sa Sega Korporasyon. Pero sa isang tawag lang mula sa inyo. Nang malapit nang mag-public ang kumpanya, bumalik siya sa Soy City nang walang pag-aatubili. Ang isinakripisyo niya para sa inyo ay hindi lang malaking kayamanan, ito'y ang buong buhay at pinaghirapan ng isang lalaki. At sinabi niya sa akin ng paulit-ulit na kung makakasama niya ang minamahal, ang gusto lang niya ay isang payak at simpleng buhay. Dahil naniniwala siya. Iyon ang tunay na pag-ibig na hinahangad niya. Iyon ang diwa ng buhay. Pero ang minamahal niya ay palaging ikaw. Sige na, Mary. Tama na yan. Dahil dance party ito,
Gusto mo bang sumayaw kasama ko? Ikinagagalak ko. Mali ba talaga ako? Talaga? Paano nangyari yun? Ginoong Cruz. Nagpadala lang ng abiso ang headquarters. Naghahanda na ang board. Nabawiin ang iyong appointment. Dahil doon sa Europa, hindi nila papayagan ang isang Chinese national na direktang kontrolin ang controlling state ng kumpanya. Natatakot ako. Totoo ba ito, Binibining Jones? Ngayon, yan na muna para sa araw na ito, mga kasama. Narinig mo ba yon? Lena. Ano ang ibig sabihin nito? Pinipigilan na siya ng mga nasa taas sa grupo. Hindi na siya makakabalik sa grupo. Anong kinakatakot mo? Sunny. Sa tingin ko, nagkakamali ka. Dati lang kaming magkaklase. Noon. Gusto ko lang sana humingi ng tulong. Tungkol lang sa sitwasyon ni Evan. Pero ikaw, ay pangako mo sa akin. Pasensya na, Sunny. Ang nangyari sa atin noon ay matagal na panahon na ang nakalipas. Ako, may sarili na akong pamilya ngayon. Pero kanina lang niya sinabi, nahiwalayan ka niya. Leon, ihintayin kita sa bahay. Lena, may hindi ba pagkakaintindihan dito? Sunny, anong ginagawa mo? Pasensya na. Ginoong Cruz. Hindi ko alam kung bakit naging ganito ang sitwasyon. Ayos lang. Hindi naman siya mali. Ang dami ng taon ang lumipas. Marami ng beses na nagpalitan ng liderato. Marami sa mga nasa lupon ang hindi na nga alam kung sino ako. Pero naniniwala akong ikaw lang ang makakapagligtas sa Sega Korporasyon. Dahil ang Sega Korporasyon noon ay itinayo mo ng sarili mong kamay. Lahat yon ay nakaraan na. At bukod sa'yo, duda akong may naalala pa. 1 linggo. Bigyan mo lang ako ng 1 linggo. Bibigyan kita ng wastong sagot. Babalik na ako ngayon din sa punong tanggapan. CJ. Pero, bago ka umalis, nais ko pa ring ipagkatiwala sa'yo na ayusin ang trabaho ng anak ko. 1 linggo. Bumalik man ako o hindi. Lena. Sa pagitan natin, panahon na para magkaroon ng wakas. Uy, nakauwi ka na. Maghugas ka na ng kamay, handa na ang hapunan. Tabi. Heto na ang huling ulam. Heto, Tikman mo. Leon, simula ngayon, ikaw na ang bahala. Sa pagluluto. Walang problema. Simula ngayon, sa kusina na ako mamamayagpag. Ikaw, relax ka lang at mag-enjoy. Sabi mo iyan ha. Leon. Hindi ako gutom. Konti lang. Samahan mo ako sandali.
Masarap ba? Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakatikim ng luto mo. Ganoon pa rin kasarap. Tapos na ako. Leon. Pwede ba? Na huwag na tayong maghiwalay? Pwede ba? Na huwag na lang tayong magdiborsyo. Ang mundo ay hindi sumusunod sa gusto mo. Nasa ganitong edad na tayo ngayon. Tapos na ang lahat. Ang magagawa na lang natin ay tanggapin ito. Alam ko na madalas akong kasama ni Sunny nitong mga nakaraang araw. Pero para lang talaga yun kay Evan. Para tulungan siyang makahanap ng stable na trabaho, yun lang. Talaga. Ayos lang. Naiintindihan ko. Para naman sa anak natin, di ba? Natural lang na panatilihin ang isang antas ng pagmamahal. Mahal, dahil na-revoke na ang appointment mo. Bakit di ka na lang tumigil dito? Ayusin natin ito, okay? Pangako, magkakaroon ako ng distansya. Kay Sunny mula ngayon. Tatawagan ko siya ngayon din. Hello, Lena. Tatawag sana ako sa'yo. Sunny, tumatawag ako. Para maglinaw. May pamilya ako. Mula ngayon, mag-ingat tayo sa isa't isa. Lena, anong pinagsasabi mo? Kumakain ako ng hapunan, kasama ang isang direktor mula sa grupo ng Pag-asa. Ngayon, sa totoo lang, pinag-uusapan lang namin ang trabaho ni Evan. Si Evan ay, ano nga ulit ang major niya? Ganito na lang, bakit di ka na lang pumunta rito? Pwede nating ipakilala siya kay Ginoong Garcia. Mukhang ayos na ang trabaho ng anak natin. Mahal, Sabi ko na sa'yo. Ako na ang bahala sa trabaho ng anak natin. Hindi mo na kailangang. Lena, Hello, Lena. Leon, alam kong ikaw rin ay nag-aalala kay Evan. Pero ang totoo, hindi ka nakatulad ng dati. Sunny, nasaan ka? Pupunta na ako dyan. Leon, hintayin mong umuwi ako. Kailangan nating mag-usap. Lena, ikaw mismo ang nagsabi ng mga salitang yan. Nakalimutan mo na agad. Hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Sabado na, ang aga mo namang gumising. Dinalhan kita ng almusal. Leon, alam mo ba? May job offer si Ivan. Alam ko, Alam mo? Kaya, hindi ka nagalit sa akin. may trabaho na ang anak natin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Leon. Kagabi, hindi naman sa ayaw kong umuwi. Kasi, lasing na lasing si Sunny de la Cruz. Sinisiguro ko, tinutulungan ko lang siyang maglinis, hindi ko siya hinawakan. Lasing siya. Ano nang kinalaman mo doon? Leon, alam mo, bumalik siya sa Sioux City. Ako lang ang kaibigan niya rito. Sige, naintindihan ko. At uminom lang siya ng ganoon karami dahil sa trabaho ni Evan. Kaya sumobra siya. Inaalagaan ko siya para lang mabawi ang utang na loob. Kaya pakiusap, huwag ka nang magalit. Hindi ako galit. Tungkol sa trabaho ni Evan, matagal ko nang inayos iyon. Kaya, walang may utang na loob sa kanya. Ito.
CJ, sabi mo ginawa mo. Eh di ginawa mo. Okay lang kung hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Kanina pa ako nag-iisip. Pwede tayong magsama-samang kumain. Alam mo, Bihira lang mangyari ito. napaisip ako. Pwede rin nating imbitahin si Sunny de la Cruz. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin kagabi? Naaalala ko. Siyempre naaalala ko. Hindi ba dahil tinulungan ni Sunny de la Cruz si Evan? Sa trabaho niya? Huwag kang mag-alala. Pangako, pagkatapos ng hapunan ngayong gabi, paglilinaw ko sa kanya, sa harap mo mismo. Sabi ko, trabaho ng anak natin. Kalimutan mo na, gawin mo ang gusto mo. Leon, nitong mga nakaraang araw, nagpapakumbaba na ako ng husto. Ano pa bang gusto mo sa akin? Hindi mo kailangang gawin yan, gawin mo lang. Ang sa tingin mo ay tama. Ikaw. Pahigpit ng kaunti. Dito, pahigpit pa, kaunti lang. Oo, yan na. Ngayon, perpektong nakagitna na. Isang pagkain lang naman yan. Bakit kailangang maging formal? Si nanay ang bumili ng lahat ng ito. Sabi niya, bihira raw magsama-sama ang pamilya para kumain. Kaya gusto niyang gawing espesyal. Oras na. Maghugas, ka na ng kamay at maghanda na kumain. Maghugas ka na. Sige na. Ay, si Evan pala, Tito de la Cruz. Kumusta po, Tito de la Cruz? Hoy, Sunny, pasok ka at umupo ka. Sunny, tuloy ka at umupo ka. kumusta po? Nandito na ako. Hoy, Ay nako, tingnan mo naman ang sarili mo, Sunny. Alam mo, kami pa dapat ang nag-aanyaya sa iyo ng hapunan, para magpasalamat ng maayos. Hindi mo na kailangang magdala ng regalo. bahagi lang ito ng tamang asal. Bukod pa riyan, dahil sa relasyon ko kay Lena, ang munting bagay na ito ay simpleng tanda lamang ng aking pasasalamat. Ito, kunin mo. Nakikita mo ba kung gaano ka-thoughtful si Sunny? Ang kanyang mga asal, wala talagang mali, hindi tulad ng iba. Nasa pinto na ang bisita, at hindi pa rin marunong bumati. Ma. Lahat, maupo na kayo. Sunny. Halika, Sunny, mauna ka nang umupo, sige. Salamat po. Leon, umupo ka. Sunny, Ano? tungkol sa sitwasyon ni Evan, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo. Halika, Evan. Tagayan mo ang Tito de la Cruz. Sige. Salamat po, Tito de la Cruz. Walang anuman. Para sa akin, madali lang iyon. Hindi ako tulad ng ibang tao na walang tunay na kakayahan, pero patuloy na kumakapit sa kanilang nakaraang tagumpay. Siyempre, talagang napakahusay ni Evan. Kung hindi, kahit gaano kalaki ang impluensya ko, hindi pa rin ito sapat. Tama. Kagabi, nasaktan ko siguro ang likod mo, ano? Ay, pare, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Kasalanan ko lahat iyon. Hindi ba sa tingin mo? May utang ka sa akin na paliwanag. Hindi yon ang iniisip mo. Kahapon, sobrang lasing siya kahapon. Tinutulungan ko lang siyang tumayo. Ang bigat-bigat niya, nawalan ako ng balanse sandali, at nahulog ako ng nakatalikod. Tama ba, Sunny? Oo. Tama yan. Kasalanan ko lahat to. Alam mo, dito sa City, si Lena lang ang may gusto mag-alaga sa akin. Abala siya sa pag-aalaga sa akin buong gabi. Oh, huwag kang magbiro, Sunny. Ikaw at si Lena ay matagal nang magkakilala. Bukod pa riyan, napakabuti mo sa kanya at sa anak niya. Kung may mangyari man sa iyo, tama lang na tulungan ka ni Lena. Yun lang ang kaya niyang gawin. Tita, totoo yan. Ayoko lang may magselos. At saka, sisihin si Lena dahil doon. Sige na, Sunny. Kumain ka na. Sige. Ngayon, inaanyayahan lang namin kayo para kumain. Oh, Lena, kahit matagal na, naaalala mo pa rin, na paborito ko ang kalabasa. Tikman mo rin, ang tamis talaga.
Mahal, gusto ko ng sabaw ng kalabasa ngayon. Okay. Elenan. Kumusta? Esther, ang tamis. Tikman mo. Matindi ang allergy ko sa kalabasa. Oh, Sige na nga. Leon, anong ibig mong sabihin? Kahit hindi mo gusto ang pagkain. Hindi mo naman kailangan. Palitan ng mangkok mo. Sino ba ang gusto mong ma-offend? Leon, alam kong hindi ka masaya na inimbitahan ko si Sunny. Alam din ni Sunny yon, pero kaya niyang iwanan ang kanyang prejudice sa'yo, umupo, at makipagkainan sa'yo ng payapa. Bakit hindi mo magawa ang pareho? Ano ba ang ginawa ko? Leon, paano ka nakangiti? May puso ka ba? Ay, Lena. Lena, Leon, alam kong malungkot ka nitong mga nakaraang araw, pero sobra na akong naging magalang sa'yo nitong nakalipas na mga araw. Sumunod na ako sa'yo sa lahat at kumonsulta sa'yo sa lahat ng bagay. Ano pa ba ang gusto mo sa akin? kumukonsulta ka nga sa lahat ng bagay. Pero minsan ka ba nakinig sa payo ko? Siya nga, ang tumulong sa anak natin, para makahanap ng trabaho. Hindi ba dapat? Tayo ang magpasalamat sa kanya? Sige na, sige na, sige na. Lena. Ay, kasalanan ko lahat ito. Ako talaga, ang hindi dapat pumunta ngayon. Hoy, Lena, sa susunod na may ganitong okasyon, kainin mo na lang ako, masaya na ako doon. Siguro ang okasyong pampamilya na ganito, ay hindi talaga ang lugar, para sa isang dayuhan tulad ko. Sunny, umupo ka dyan ngayon din. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na magsabing hindi ka welcome. Ay, naku naman. Dad, si Uncle Sullivan ang naghanap sa akin ng disenteng trabaho. Ang pinakamababa mong magagawa ay igalang mo siya. Kaya, may makakapagsabi ba sa akin? Kung ano ang ginawa ko? Ano ang ginawa mo? Sinisilbihan kita ng pagkain, tapos pinalitan mo ang mangkok mo. Tapos tinatanong mo kung ano ang ginawa mo. Hindi mo ba alam na sobrang allergic ako sa kalabasa? Kapag kinain ko yon, ay pwedeng ikamatay ko. Pwede bang kumain na lang tayo ng tahimik? Sige, pero hindi mo naman kailangang tratuhin ng ganoon si Lena. Hindi ba natin ito mapag-uusapan? Usapin ito ng pamilya, wala kang pakialam dito. Leon, anong ginagawa mo? Tingnan mo siya, nag-aamok na ngayon. Isang matandang lalaki na. Ma, tama na. Tigilan mo yan. Sunny, sa pagitan namin ni Leon, lagi kaming lubos na tapat sa isa't isa. Sa tingin ko, mula ngayon dapat na tayong maglayo. Lena, kung kaya mo namang sabihin yan, bakit ngayon ka lang nagsalita? Leon, ikaw, anong gusto mong gawin? Leon, Anong ginagawa mo? Hoy, Leon. Anong ginagawa mo? Nanapak ka ba? Ayos na. Tatay. Binabalaan kita. Huwag kang maglakas loob. Diyos ko, mura lang tong alak na to. Bakit mo pa binalot sa papel? Ang alak na to, ginawa noong taon na ikinasal tayo. Simula noon, itinatago ko na to, iniisip ko, bubuksan natin to para ipagdiwang ang ating golden anniversary. Pero sa tingin ko, baka hindi na tayo abot doon.
Ay, sige na nga, ano na naman ba ang gusto mo? Hindi naman masama. Gaano na ba tayo katagal nakasal? 20 taon. 20 taon. Para sa 20 taon ng mga alaala. Ano ang ibig mong sabihin? Bukas ng umaga, magkita tayo sa Civil Affairs Bureau. Maghihiwalay na tayo. Hiwalay? Dad! Hindi. Leon, Leon. Hoy! Lena! Leon de la Cruz. Nasaan ka na? Leon, nasaan ka na? Maraming taon na. Siguro ngayon lang sa lahat ng mga taong iyon, aktwal na hinahanap mo ako. Pero ngayon, nang ako na ang nagpasya na makipaghiwalay. Lena, hintayin mo ako. Lena, isuot mo ito. Magkakasipon ka. Lena, malapit na siyang makipaghiwalay sa'yo. Bakit mo pa kailangang hanapin siya? Sonny. Ayokong makipaghiwalay kay Leon. Lena, Magtiwala ka sa akin. Pwede tayong maging magkasama. Pagbubutihan kita. Kailangan mong maniwala sa akin. Sonny. Sa tingin ko, nagkakamali ka tungkol sa relasyon natin. Lena, ano bang pinagsasabi mo? Lena, Leon, alam mo ba? Hinahanap ka ni Lena buong gabi. Parang manok na pugot ang ulo. Naghanap siya magdamag. Alam mo ba kung gaano kaalamig? Wala man lang siyang suot na jacket. Nahimatay siya sa lamig. Lena, ikaw ang ayaw sa akin. Ngayong maghihiwalay na tayo. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Leon. Pwede bang huwag na tayong maghiwalay? Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, pwede ka nang umuwi ngayon. Magpahinga ka muna. Pwede naman sa ibang araw ang papeles. Leon, lalaki ka ba talaga? Ganito na ang lagay ni Lena. Sinasaktan mo pa rin siya? CJ. Gawin na natin ngayon. Ang sertipiko ng paghihiwalay na ito, ang buod ng 20 taon nating buhay. Lena. Kung ipagkakaloob ng tadhana, magkikita ulit tayo. Leon. Ano yon? Maihihilingin ako sa'yo. Kung kaya ko, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Malapit na ang kaarawan ni Evan. Sa lahat ng mga taong ito, hindi namin siya nagampanan bilang magulang para ipagdiwang ng maayos ang kanyang kaarawan. Naisip ko,
Pwede ka bang sumama sa akin? Para bigyan siya ng isang maayos na kaarawan? CJ, pupunta ako. Sa ngayon, ingatan mo ang sarili mo. Hindi na bata si Evan. Kasama sino? Hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Lena, huwag kang mag-alala. Basta't nandito ako. Hindi ko hahayaang iwan ka ni Evan. Ang nakalipas na 20 taon ay parang panaginip lang. Hello, Zai. Libre ka ba? Gusto kong tumuloy sa'yo ng ilang araw. Bakit ka bumalik? Walang puso ka. Kukuha lang ako ng ilang gamit dito. Umalis ka dito. Lumayas ka. Umalis ka na dito. Umalis ka. Ma, papasukin mo siya. Lena, iniwan niya ang pamilyang ito at ipinagtatanggol mo pa siya. Ang mga gamit mo ay nasa kwarto. Ipinunla ko na lahat para sa iyo. Salamat. Tingnan mo ang walang utang na loob na itsura niya. Walang dala siya nang pumunta sa Sioux City, at ipinilit mong pakasalan siya. At tingnan mo ang sarili mo ngayon, pinigilan ka niya sa kalahati ng buhay mo, at ngayon gusto niyang magdiborsyo. Sa mabuti man o masama, Sa kalusugan man o karamdaman, mahalin ka, at pahalagahan ka, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa atin. Leon, May iba ka pang sasabihin? Ano? ano ba ang plano mo? Unti-unti lang muna. Ako na ang mauuna. Hindi mo naman kailangang magmadali. Wala ka namang ibang pupuntahan. Wala ka pang plano. Bakit hindi ka na lang maghintay hanggang sa magkaroon ka na ng plano? Bago ka lumipat. Sinabi ko na sa'yo. Aalis ako ng walang dala. Ang bahay. Ang ipon lahat sa'yo na yan. Dahil diborsyado na tayo. Mas mabuti na umalis na ako kaagad. Paano tayo? Napunta sa ganito. Aalis na ako.
Oy, pare. Yan lang ang dala mo. 20 taon, tulang ang meron ako. Okay lang yan, pare. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng kahit ano. Marami akong gamit sa bahay. Salamat, Zai. Hoy, walang anuman. Sabihin mo lang. Hindi yan problema. Wow! Ang sosyal naman dito. Kung hindi pa birthday ni Ginoong Evan ngayon, hindi namin makikita ang ganitong klaseng selebrasyon. Evan, Anong meron? Candy, hindi ko inakala na ganito pala ka-espesyal ang pamilya mo sa'yo. Isang simpleng birthday party lang. At dito pa sa 100 Rivers Restaurant ginanap. Evan. Evan, Maria, nandito ka na pala. Kumusta po, tita? Kumusta po, tita? kumusta kayong lahat? Maria, bakit dito natin ginaganap ang birthday ko ngayon? Evan, ang birthday mong ito ay inayos ng maigi para sa'yo ni Tito de la Cruz. Talaga? Si Papa? Ma, ikaw at si Papa. Ang tatay mo, Evan. Maligayang kaarawan. Salamat, Tito de la Cruz. Ito ay regalo para sa'yo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Ito ay isang Porsche MMHMM. masyadong maluho ito. Napakabata pa ni Evan. Hindi niya dapat tanggapin ang ganito kamahal na regalo. Malapit nang magsimulang magtrabaho si Evan. Magtatrabaho na siya. Ang pagkakaroon ng sasakyan ay magpapadali sa kanyang pag-commute. Isang Panamera. Binata na siya. Sino bang lalaki ang hindi nangangarap ng magandang sasakyan noong kabataan? Wala tayo niya noong tayo ay bata pa. Kung maibibigay natin ito sa mga bata, walang dahilan para magpigil. Salamat, Tito de la Cruz. Magiging pamilya na tayong lahat mula ngayon. Hindi na kailangang maging masyadong magalang. Pagkatapos mong magtapos ng kolehiyo, bibigyan kita ng mas maganda pa. Hoy! Candy! Mamaya, isasakay kita dito. Sige, Evan, ang bait-bait ng pamilya mo sa iyo. Pero sino siya? Bakit siya napakabait sa iyo? Anak siya ng nanay ko. Anak niya. Anak, Para kanino ito, Evan? At ganyan pa ang suot niya. Tingnan mo ang hawak niya. Mukhang galing yan sa kung saang tiyang. Mura lang yan. maligayang kaarawan. Salamat, Dad. Aba. Sa kaarawan ng sarili mong anak, basura lang mula sa tiyanggang ibibigay mo? Malaki-laki ang halaga ni Ginoong shoe natin. Bakit ang damot mo sa sarili mong anak? Anong problema? Hindi ka ba masaya sa regalo ng tatay mo? Hindi. Buksan mo at tingnan mo. Oo, buksan mo. Tingnan natin kung anong nakuha mo. Tingnan natin kung anong mana sa pamilya ang ibinigay sa'yo ng tatay mo. Binigyan ka na nga ng tito mo ng mamahaling kotse. Tatay mo siya. Kaya dapat maganda rin ang regalo niya. Binibining shoe. Bilisan mo at buksan mo na. Patanjin naman kami. Oo, ipakita mo. Sige na. Oo, bilisan mo at buksan mo na. Evan, espesyal ang birthday party na ito. Pero gusto ng tatay mo na maalala mo. Bilang isang lalaki, kailangan mong panagutan ang responsibilidad. Ibinibigay ko sa iyo ang regalong ito. Sana sa hinaharap, pipiliin mo ang tamang landas. At pasanin ang iyong mga responsibilidad. Kaarawan ni Evan. Ang pangit naman ng regalo. Baka, mahalagang likha ng kaligrapia ito. Ano bang mahalaga ang maibibigay niya? Marahil. Galing lang yan sa Chang. Ano? Takot kang hindi maganda ang regalo ko? Hindi. Ito ang payo ng iyong ama sa'yo. Ha ha ha. Tay, ikaw. Tumawa ang lahat. Kaarawan ng anak mo, at ito ang ibibigay mo? Hay nako, ganyan ka namang ama. Leon, ano ba ang ibig sabihin nito? Kung wala kang pambili ng regalo, sige. Pero itong basura ang dala mo?
Sinasadya mo ito. Ano ba ang alam niyong lahat? Ito ay tinatawag na ang isang lalaki ay may kanyang. Pero mukhang malakas ang dating ng kaligrapia. Baka gawa ito ng dakilang maestro. Maganda ang mata ng binibining ito. Subalit, hindi ito sinulat ng anumang maestro. Tapos, itong kaligrapiyang ito. Sino ang nagsulat nito? Ako, Tawanan. Evan, anong ginagawa mo? isang walang kwentang balumbon lang yan. Magpresyo ka. Ako ang magbabayad. Pulutin mo. Hindi. Sabi ko, pulutin mo. Eh ano naman kung punit-punit? Itong basurang ito, ni hindi nga ito katumbas ng panggatong para sunugin. Evan. Nandito ngayon ang Tito de la Cruz mo. Ano man ang nangyayari. Nandito ako para sa'yo. Ito ay pagitan ng ama at anak. Anong karapatan mo para makialam? Ang mga usapin ng pamilya mo. Ayokong makisali. Pero ikaw at si Lena, hiwalay na. Kaya ang mga usapin ni Evan ay tiyak na aasikasuhin ko. Anak ko siya. Kung paano siya palakihin, ay sarili kong usapin. Halika rito. Evan, tanong ko lang sa'yo, paano kung ako na ang maging tatay mo mula ngayon? Gusto mo ba yon? Pakakasalan mo ba ako? Sunny. Sunny. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinuntok? Anong ginagawa mo? Huwag mong idamay si Evan sa mga problema natin. At ilang beses na kitang sinabihan. Oo. Evan. Talaga. Mabuti. Kaya pagkatapos kong pakasalan ng nanay mo, paano kung kunin mo ang apelyido ko, Sullivan? So Ethan, ikaw, paano mo nagawa ito? Paano mo mababayaran ang kabutihan ng tatay mo? Kabutihan. Mas magiging maayos ang buhay niya. Sa piling ko. Evan, alam mo ba ang sinasabi mo? Mukhang hindi ka nakinig. Kahit isang salita sa payo ko. Nabanggit mo pa ang walang kwentang painting na yon? Ibinibigay mo ang lahat ng bagay. Sinasabi mong regalo yon. Galing sa isang importanteng tao. Sa tingin ko, nakatira ka pa rin sa nakaraan mong karangalan. Ang mga painting ko, hinahanap-hanap ng marami. Ano? Ngayong diborsyado ka na kay Lena. At nawala ng posisyon sa Siga. Nagbebenta ka ng mga painting na ito. Para lang mabuhay. Ayos lang. Kung wala ka ng pera, pwedeng sabihin mo sa akin. Ang mga tira-tira sa hapag ko ay sapat na para sa'yo. Sapat na yan para sa'yo. Ang paghagis ng pera sa isang tao ng ganoon, nakakahiya talaga yun. Pasensya na. Si Sonny ang nagsabi na gusto niyang bigyan ng maayos na kaarawan si Evan. Kaya nga inimbitahan ko siya. Ikaw, Ayos ka lang ba? ano? Yan lang ba ang pera mo? Akala ko. Maglalabas ka ng ilang milyon. Ano? Wala ka talagang hiya. Hindi pa sapat para sa'yo? At saka, Kalimutan mo na. Ayaw ko nga nang mumurahin pera mo. so ibig mong sabihin, mayaman ka? Napakayaman mo pero hindi mo maibigay sa sarili mong anak ng disenteng regalo sa kanyang kaarawan? Anong klaseng ama ka? Kung may gusto ka, kailangan mong paghirapan ito gamit ang sarili mong kamay. Walang makakaprotekta sa iyo magpakailanman. Wala kang pera. Aminin mo na lang na kuripot ka at ayaw gumastos. Nagmamagaling ka pa. Dahil lang yan sa wala kang kakayahan. Hindi ba't sabi mo mayaman ka? Halika. Ang $5 milyong ko. Mukhang nakalimutan mo na ito ng tuluyan. Hindi ba't sabi mo mayaman ka? Patunayan mo sa akin. Ang tseke na pinunit mo, 5 milyon ang kabuuan. Mababayaran mo ba? 5 milyon, di ba? CJ, babayaran kita. Hello. Mula sa account na iniwan ko, maglipat ka ng 5 milyon para sa akin. Opo, Ginoong Cruz. Nasaan ka na ngayon? Nakarating na kami sa Sioux City. Ikaw, HMM. Nagkaisa ang lupon na, ikaw pa rin ang mag-a-assume, bilang CEO ng buong Sega Korporasyon. Magkakabisa ang appointment ngayong araw. Papunta na kami ngayon, para gawin ang succession ceremony para sa iyo. hindi na kailangan ng seremonya. Padadalhan kita ng lokasyon. Diretsohin mo na. Ang convincing ng dating mo. Ang account mo. 5 milyon. Kung talagang may ganyang kakayahan ka, hahayaan mo bang magdusa at maghirap?
Si Lena at ang anak mo ng ganito? Leon, birthday ng anak natin ngayon. Huwag kang magpanggap. Paano mo aasahan na itaas niya ang ulo sa harap ng mga kaklase niya? Gusto mong bayaran kita ng 5 milyon, tama ba? Kapag natanggap mo na ang pera, sana ma-maintain mo pa rin ang attitude mong ito. Anong attitude? May nagpapadala sa akin ng pera, masaya na masaya ako. Kung talagang makakapaglabas ka ng ganyang pera, saka tayo mag-uusap. Sayang naman. Nasa mood pa naman ako. Ginoong Cruz, nailipat na ang 5 milyon na hiniling mo. Mary, hindi ka ba bumalik na sa Europa? Oo, bumalik ako para esporutuhan. Pabalik si Ginoong Cruz. At sila. Hunter, Binibining Reyes, anong ginagawa mo rito? Sino ka? Ako ang pinuno ng South American Division ng Sega Corporation. Hunter, Ako naman ang pinuno ng Asia Pacific Division. Ako si Maria Reyes. Gusto sanang ihanda ni Mary ng welcome dinner dito para kay Ginoong Cruz ngayong gabi. Pero hindi namin mahanap si Ginoong Cruz. Sino ang mag-aakala na narito ka pala? Nabalitaan nilang babalik ka sa Sega Corporation. Kaya naglakbay sila hanggang Sioux City para salubungin ka. narinig ko ang mga kwento tungkol sa inyo, Ginoong Cross. Iyon ang naging inspirasyon ko para marating ang kinaroroonan ko ngayon. Ngayong bumalik na kayo sa Sega, syempre kailangan kong pumunta para magbigay galang. Narinig ko kay Mary na may mga problema kayo sa pamilya. Sa tingin ko, wala nang mas mainam na asawa kaysa sa isang babaeng Hapones. Mga maharlikang babae mula sa Japan ang mga ito. Bata at magaganda. Kung wala man sa kanila ang gusto mo, magiging karangalan kung maging kapareha mo. Binibining Reyes, hindi na kailangan ng mga biro na ganyan. Mahigit 20 taon na akong wala sa Sega. Maraming impormasyon ang bago sa akin. Sa totoo lang, hindi ako masyadong pamilyar sa inyong dalawa sa pagtuloy natin ng pagtatrabaho. Sana'y pareho kayong magpabait sa akin. Hindi naman. Kami ang nagagalak. Ikaw. Hindi babawiin na ng headquarters ang appointment mo? Matapos pag-isipan ng board, si Ginoong Cross na ngayon ang CEO ng Sega Corporation. Paano nangyari yun? Bakit kaya? Lahat tayo ay narito. Hindi ba sapat na ebidensya yun? Evan, ang galing talaga ng tatay mo. Siya pala ang CEO ng buong Sega Corporation. Pero, bakit niya itinago sa pamilya natin? Nang napakatagal? Ginoong Cross, narinig ko lang kay Mary na kailangan mo ng pondo. Kung kailangan mo pa rin, bigyan mo ako ng pagkakataon. Handa akong tugunan ng lahat ng pangangailangan mo. Akala mo mabibili mo ang pabor ni Ginoong Cross sa kaunting pera? Hunter, ang tuso at mapagplano mo. Sa pagpunta rito, sinabihan ako ng mga tao ko na birthday ng anak mo ngayon. Espesyal akong naghanda ng regalo. Evan, ang galing talaga ng tatay mo. Huwag kayong mag-alala. Kaya birthday pala ng anak mo ngayon. Maghanda ka ng mga regalo, bilis. Huwag na kayong mag-abala. Maliit na alaala lang ito. Huwag niyo pong tanggihan, Ginoong Cross. CJ. Dalhin mo rito. Ibigay mo. Ano yun? Yung kotse na binigay niya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kung sarili niyang pera ang ginamit niya para bumili ng regalo para sa'yo ang kotse. Bagamat, hindi ako sang-ayon na isang tulad mo ang magmaneho ng ganyang kagandang kotse. Hindi ko basta kukunin ang karapatan mong tumanggap ng regalo. Anong pinagsasabi mo? 1,000,000 lang. Ay wala sa akin yan. Ganon ba? Leon. Sa tingin ko, nag-aayos ka lang ng personal mong utang na loob. Taon-taon kong ibinigay ang lahat sa kumpanyang ito. At ito na lang. Ang kapalit na ibibigay mo sa akin? Leon, kakabalik mo lang. Maaari ka pang matulungan ni Sunny. Lena, hiwalay na tayo. Ang mga bagay-bagay ko ay wala ka ng pakialam. Mary, Ginoong Cross, ako ang nagkulang noon. Si Sonny ay nagnakaw ng pondo ng kumpanya, nagkamkam ng mga ari-arian ng kumpanya,
at inabuso ang kanyang posisyon sa Departamento ng Pamumuhunan para tumanggap ng lagay sa ilalim ng mesa. Nasa cellphone ko ang lahat ng ebidensya. Sunny, anong masasabi mo para sa sarili mo? Sonny de la Cruz, hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Dadalhin ka namin pabalik sa Europa. Kung saan, ang mga kasalanan mo ay parurusahan ng mabigat. Mary, matapos ang lahat ng mga taong ito, na nagpakapagod ako para sa kumpanya, pahintulutan mo naman akong umalis. Sa panahon ng aking pamamahala, sobra akong nagtiwala sa'yo, kaya't naging pasaway ka. Ngayong si Ginoong Cross ay bumalik na sa Sega Korporasyon. Ang isang parasito na tulad mo ay talagang hindi pwedeng manatili. Alam ko na hindi mo ako palalampasin ng basta-basta, pero naisip mo na ba na hindi lang ikaw ang may hawak ng kumpanya? Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo, may mga tao akong nasa itaas ko. Kung gusto mo akong dalhin pabalik sa Europa, mas mabuting tanungin mo muna kung papayag sila. Tungkol ba sa... Oo. Tama, Mary, noong ikaw ang namamahala, hindi mo siya nang ahas gambalain. Paano mo naiisip na dahil lang may backer ka na ngayon, ay kaya mo na siyang haminin? Mary, sino ang tinutukoy ni Sunny? Sino nga ba? Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na humawak sa tauhan ko. Ginoong Garcia. Ginoong Cross. Ang lakas ng loob mo. Pagdating mo pa lang, tina-target mo na ang tauhan ko. Ang pangalan niya ay Ginoong Garcia. Siya ang kasalukuyang vice-presidente ng Sega Korporasyon. Determinado siyang maging punong ehekutibo. Ang impluwensya niya sa loob ng kumpanya ay napakalaki rin. Pero dahil hindi kayang palitan ang lugar mo sa puso ng lupon, hindi kayang palitan. Napagpasyahan pa rin ng lupon na ibigay sa iyo ang posisyon ng punong ehekutibo. Maligayang pagbati. Ginoong Cross, maligayang pagbabalik sa Sega. Hayaan mong magpakilala ako. Ako si Garcia. Ako ang vice-presidente ng Sega Korporasyon. Ginoong Garcia, may narinig na ako kaunti tungkol sa'yo. Hindi ko lang inasahan na si Ginoong Garcia ay personal na darating sa lungsod ng sumayong araw. Lahat sila ay dumating. Bilang vice-presidente, hindi tama kung hindi ako dadalo. Mula nang sumali ako sa Sega, naririnig ko na ang tungkol sa'yo, Ginoong Cross, at sa iyong mga maluwalhating nagawa. Haha. 18 taon na ako sa Sega. At 18 taon na akong naririnig ang mga iyon. Sa pagkikita natin ngayon, Ginoong Cross, ikaw nga ay isang taong hindi mo masusukat sa itsura. Lahat iyon ay nakaraan na. Para sa mga gawain sa hinaharap, umaasa ako na lubos na makikipagtulungan si Ginoong Garcia. Upang sama-sama tayong makatulong sa korporasyon. Paano kung tumanggi ako? Kung hindi mo gagawin, ang iin ng European Division ay baka kailangan na ng kapalit. Ginoong Cross, ha 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 ha. Ang posisyong antas VP ay maaari lamang italaga o tanggalin ng board. Limitado lang ang autoridad mo sa mga posisyong mas mababa dyan. 18 taon na ako sa Sega. Naranasan ko na ang lahat. Relikya ka na mula pa sa nakaraang 20 taon. Dapat matagal ka nang umalis. Pero ang mga tao sa board ay may tiwala sa iyo. Parang tiwala nila sa Diyos. Ngayon, gusto kong makita kung ano talaga ang kaya mo. Natanggalin ng mga tao ko. Leon, hindi ba't kanina ay nagpapakamakapangyarihan ka? Asong sunod-sunuran ka lang. Hoy, Ginoong Cross, hindi na kailangan ng ganyang masasakit na salita. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin nating magtulungan sa hinaharap. Mukhang si Ginoong Garcia ay determinado siyang protektahan siya ngayon. Ang mga taong sumusunod sa akin, kung hindi ko sila mapoprotektahan, paano ako maninindigan sa kumpanyang ito? At sino pa ang magiging tapat na magtrabaho para sa akin? Bukod pa riyan, sa posisyon tulad ng sa kanya, kakaunti lang sa kanila ang may malinis na record. Mabuti. Mary, Tawagan mo ang board. Sabihin mong palitan nila ang vice president na ito. HMP. Ginoong Cross, pinipilit mo talaga ako. Huwag mong kalimutan, kung hindi ito aprobahan ng board, mula ngayon, mawawalan ka ng isang taga-suporta. Wala akong pakialam. Sabi ng board, magkakaroon sila ng maikling pag-uusap. Ha 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 ha. 18 taon na ako sa Sega. Mula nang umalis ka sa Sega, ang buong merkado sa Europa, ay ako lang ang nagtayo. Hindi lang talaga ako naniniwala na may iba pang tao na pwedeng umupo sa pwestong ito ng kasing tagal ko, maliban na lang kung lahat sila sa board of directors ay nabaliw na. Ha ha ha. Hoy! Anong nangyayari? Ginoong Garcia, anong nangyari? Nagpadala ng mensahe ang board na sinasabing ang pwesto ni Ginoong Garcia ay tinanggal na. 18 taon na ako sa Sega. 18 taon ng pagsusumikap.
Paano nyo lang ako matatanggal sa isang pangungusap? Sa tingin ko, wala kang kaalam-alam tungkol sa shares na hawak ko. Bilang isang malaking shareholder, kung ibang tao ang nasa pwestong ito, ang magtatangka na tanggalin ka, kailangan na talaga ang apruba ng board. Pero para sa akin, isang pangungusap lang ang kailangan. Eksaktong ilang porsyento ng grupo ang hawak mo. Paano mo ako matatanggal sa isang pangungusap lang? 51%. Kaya pala. Ganun pala. Ginoong Garcia, dahil sa iyong 18 taon ng pagsusumikap para sa grupo, hindi kita pananagutin sa anumang pagkakamali mong nagawa sa panahon ng iyong panunungkulan. Ito na ang huling awa ng grupo sa iyo. Sonny de la Cruz, may sasabihin ka pa ba ngayon? Wala akong masabi. Dalhin niyo siya. Teka, aminado ako, hindi ako kasing galing mo. Pero ang pagmamahal ko kay Lena ay hindi ko kulang sa'yo. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi ko naiiwan si Lena. Ang lalaking ako noon ay isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Hindi para narito ako ngayon at makinig sa'yo. 20 taon kong sinikap na makuha ang puso niya. Akala ko'y sa wakas, nakuha ko na. Hanggang sa dumating ka, doon ko lang naunawaan na ang lahat ay pawang pangarap ko lang. Hindi yan totoo. Paulit-ulit mo pang sinabi na hindi ka maaasahan sa akin, pero kahit papaano nandyan ang nanay mo. At si Evan. Ako? 20 taon na ang nakalipas. Nag-isa akong pumunta sa lungsod ng Sioux para sa'yo. 20 taon ang lumipas. Ang sarili kong anak ay malapit ng tawaging tatay ang ibang tao. Tatay. Nagkamali ako. Ayaw mo lang mawala ang mayamang ama mo. Leon, paano mo nasabi? Yan sa harap ng anak natin? Kung wala ako, ng katayuan na yon, nitong tinatawag na posisyon, magkakamali pa rin kaya siya. Leon de la Cruz. Tama na, sa pagitan natin, nang piliin mong ipagkanulo ako. Tapos na. Kung hindi mo itinago ang tunay mong pagkatao sa amin, itinago ang iyong pagkatao, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Itinago? Ang pagkakaisa ng pamilya ba ay nakabatay sa pagkatao? Ito ba ay nakabatay sa pagkatao? Ang pinag-uusapan ko ay katapatan. Katapatan? Ikaw, ang puso mo, kailan ba naging akin ang puso mo? Sige. Pagod na ako. Tapusin na natin dito. Evan, ikaw ang anak ko. Pero ang ginawa mo ngayong araw, nakakabigo ng sobra. Sa tingin mo ba, isang simpleng pagtawag ay makapagpapabago ng lahat? Ngayong araw, hindi mo pinili ang iyong ama. Pinili mo ang sarili mong kapakanan. Tatay. Alam kong nagkamali ako. Sa tingin mo ba, isang paghingi ng tawad ay makakapagbayad sa iyong pagkakamali? Ang ginawa mo ngayong araw ay nyurakan ang dignidad ng isang ama. Ito rin ay pag-iwas sa responsibilidad sa pamilya. Tatay. Hindi kita patatawarin dahil lang ito ay isang sandali ng kalabisan. Kailangan mong maunawaan. Bawat pagpili ay may kahihinatnan. Bawat aksyon ay may kapalit. Simula ngayong araw, pinili mo si Sonny de la Cruz. Kailangan mong harapin ang lahat ng dala ng pagpili mong iyon. Mary Santos. Leon de la Cruz. Si Evan ay bata pa lang. Ano ang balak mong gawin? Ang trabaho niya, kaya niyang maghanap ng mag-isa. Ang kailangan ng kumpanya natin ay mga taong tunay na dedikado. Makinig kayo. Binibigyan kita ng 6 na buwan, maghanap ka ng trabaho ng mag-isa. Ano man ang gawin mo, inaasahan kong ibibigay mo ang lahat, maging masipag at tapat. Sa loob ng iyong mga responsibilidad, ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan. Ang trabaho ni Evan. Ikaw ba talaga ang nag-ayos? Paulit-ulit na kitang sinabihan. Pero ayaw mo lang maniwala sa akin. Siya ang may gawa ng lahat. Siya ang nagsabi sa akin na siya ang nag-ayos ng lahat. Akala ko. Dapat hindi ako nagtiwala sa kanya. Dahil siya si Sonny de la Cruz. Siya ang unang pag-ibig mo. Ang tiwala mo sa kanya ay laging nandyan. Mas mataas pa ito kaysa tiwala mo sa asawa mo sa loob ng 20 taon. Hindi totoo yan. Sige, Mary Santos. Kailan tayo alis papuntang Europa? Ginoong Cruz. Baka hindi na tayo makapunta sa Europa. Ano ang ibig mong sabihin? Seryoso ka ba? Ang headquarters ay lilipat sa Sioux City. Opo, Mr. Cruz. Buong pusong naniniwala ang board na ang heograpikong kapaligiran ng Sioux City at potensyal sa pag-unlad ay mas angkop para sa pangmatagalang paglago ng grupo. At ito rin ay isang pagbati sa iyong pagbabalik. Hindi ko inaasahan yan. Naniniwala ako sa ilalim ng iyong pamumuno, ang grupo ay magkakaroon ng mga bagong oportunidad para sa pag-unlad. Kung ganon,
Muling isipin ko ang aking mga plano. Marahil ang Sioux City ang magiging bagong simula ng grupo. Lena, tapos na ang ating pagsasama. Ngunit ako pa rin ang ama ni Evan. Bibigyan ko siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Leon, ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang magkamali. Ayoko lang na masira ang buhay ng anak ko. Dahil sa isang pagkakamali. Dahil sa isang pagkakamali lang. Talaga, tatay. Ito ang pagkakataon mo para lumago. At para magbayad sala. Kung hindi mo, mapatunayan ang iyong kakayahan. Huwag mo na akong tawaging tatay. Naiintindihan ko. Tatay, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Titingnan natin. Lena. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Mary. Umalis na tayo. Leon. Nagbago ka na. Nagbago ka na. Siguro. Nagbabago ang mga tao. Lalo na pagkatapos na pagtaksilan at pagsinungalingan. Leon. Alam ko, gumawa ako ng hindi mapapatawad na pagkakamali. Pero hindi ba talaga tayo pwedeng mag-umpisa ulit? Lena. Sa tingin mo ba lahat ay pwedeng i-reset na lang? Dinurog mo ang puso ko. At ngayon, sa tingin mo ang simpleng, mag-umpisa tayo ulit ang makakapag-ayos noon? Huli na ang lahat. Leon, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko talaga sinasadya na saktan ka. Ako lang ay nawala sa tamang landas. Nawala sa landas? Lena. Nagdadahilan ka lang para sa pagtataksil mo. Hindi ka nawala sa landas. Pumili ka ng ibang daan. Isang daang wala ako. Leon. Ako. Tama na, ayokong makinig sa mga dahilan mo. Ang mga ginawa mo, ang nagsabi na ng lahat. Paano naman si Evan? Tayo ang mga magulang niya. Hindi natin pwedeng sukuan siya. Hindi ko susukuan ang ating anak. Pero hindi ibig sabihin noon na patatawarin kita. Ako ang bahala sa kinabukasan ni Evan. Pero kailangan niyang matutong maging independente. Napanagutan ang kanyang mga desisyon. Leon. Nakikiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong mabayaran ko ang mga pagkakamali ko. Please? Lena, nagamit mo na lahat ng pagkakataong ibinigay ko sa'yo. Ngayon, hindi na ako magbibigay pa ng isa. Leon. Dad. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako talaga. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kagabi lang ang lahat ng mga nakaraang taon. Oo, buti na lang noon, pumayag kang sumama sa amin. Ngayon, ang halaga sa merkado ng Sega ay lumampas na sa 3 trilyon. Lahat yan ay dahil sa'yo. Tatay. Ang proyekto sa Australia, na-secure ko na. Malapit nang magtayo ang Sega ng branch doon. Magaling. Malayo na talaga ang narating ni G-Cross nitong mga nakaraang taon. Sa tingin ko, may malaking potensyal siyang magpatuloy ng iyong legasya. Ano? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Tatay. Gusto kong pumunta at bisitahin si nanay. Tatay. Hindi ka ba aakyat? Mauna ka na. Hoy, tatay. Sabi ni nanay, umakyat ka raw sandali. Nagpre-prepara siya ng makakain natin. Huwag na, sayang ang abala. Bumaba ka na lang pagkatapos ninyong mag-usap. Walang abala yon. Nandito na. Ang lahat ng kailangan sa bahay. Tatay, hanggang ngayon, hindi mo pa rin napapatawad si nanay, di ba? Ang dami na ng taon. Ano bang pagpapatawad ang pinagsasasabi mo? Kapag may nagdesisyon na, bawat hakbang na gagawin niya mula noon, ay bayad na niya sa desisyong yon.
Kung magkikita pa kami, lalo lang siyang mahihirapan. Tara na.